It's a cat, no? Dito kami sa Tar City, San Fernando. Well, basically, ito yung isa sa mga experience na shop na you can actually trust. Ganito ang ginawa namin. Nasa Car World kasi yung sasakyan na isa. X-Force. Pina-PPMS namin. So, kukunin namin saglit. Tapos, lipat dito sa Tar City from Car World para install na yung bago natin gulong. So, right now, ini-install nila yung mga gulong para makatipid tayo sa oras. Tapos balik tayo. Punta lang kami ng Car World ulit. Kailangan na natin i-present proof na bayad na yung service. Okay na? Okay. Dito na tayo ulit sa X-Force. And pabalik na tayo sa Tar City. So, pinauna ko na yung wife ko. Kasama niya si Maggie. Andun sila sa kabilang sasakyan. Excited? Okay. Tara, game. Papalitan natin yung mags ng X-Force natin. And yun yung story natin today. So, kung interested kayo sa mga ganitong kwento about sa cars, hopefully makatulong kasi I think ito yung mga first batch ng Mitsubishi X-Force na magpapalit ng mags. So, if you don't have any idea ano yung pwede nyo gamitin, kung gusto nyo magpalit ng mags in the future, ng X-Force kayo, I think makakatulong sa inyo itong video to. Okay, so gagamitin natin siya ng Dunlop Diresa DZ102 245 45 R18. Ang gagamitin natin is MK na mags. PF09. So normally, titignan nila yung direction ng gulong. Kasi yung iba pag diesel ay baliktad yung goma. So pag in-install sa kotse, baliktad yung tread, which is delikado. So it's very important na yung installer nyo ay sanay. Okay, so ilalagay na yung first na goma natin. Okay, so first rubber is installed. Yung una nating gulong is okay na. Ano yung lalagay mo? Nitrogen? Okay. Karon yung pangalawa nating gulong.
And nire-ready na nila yung pangatlo. Ito yung installation ng aftermarket mags ng exports natin. Nalagyan natin siya ng NKPFO9. 18 inches din siya pero 8.5 versus dun sa old na 7. Tapos sa goma natin from 225 mag 245 tayo. So follow nyo lang, tingnan natin ano magiging itsura niya. Okay? Okay, so we are ready. Ito yung replacement na mags natin for our X-Force. Papakita natin sa inyo yung before and after. Stock, aftermarket. NK na original, NK na aftermarket PFO9. Pareho silang Japan. So let's see. And I'm excited. Okay, nire-ready na nila yung mga mags natin for the installation. Ito lang. Okay. I think happy tayo kasi na-achieve natin yung flash na gusto natin gawin. Which is ito. If napansin mo, pantay na siya sa body. Previously kasi, the reason why pinapalitan natin yung mags, ang ayoko kasi sa sasakyan is nakapasok yung gulong sa katawan. So nagmumukhang piki. Ito kasi yan. Yung pinalitan natin na stock is 225 tapos 50 yung aspect ratio niya. And 18 din. So if mapapansin mo, ang difference niya is mas payat yung gulong. And then at the same time, yung mags naman is yung offset natin dito is almost pantay na. Kaya ang nangyayari is yung itsura nung gulong natin nakapasok sa body. Ngayon sa mga mahilig sa kotse, normally ang gusto natin ma-achieve is yung naka-flash yung gulong sa fender natin o sa side ng body. So yun yung basic reason why naglalapad kami ng goma. And nagpapalit din ng offset. So I think yung offset nito is 46. Ang offset nun is 38 para ma-achieve natin yung flash or offset na gusto natin. So basically, yung tumulong sa atin para i-calculate yung combination na to is si Sir George D ng GTD. Siya yung tumulong sa atin na computein yung goma para masigurado natin yung size is okay siya at hindi sasayad. Okay, mukhang tapos na yung sasakyan. So, installed na yung bago nating mags. Tingnan natin yung... So, most likely, ang gusto nyong malaman is after magpalit ng gulong is bumigat pa yung handling. So, to answer that is it's yes, bumigat siya. Pero konti lang. And yung travel namin from San Fernando to Mabalacat, yung bigat niyang yon is actually, I think what I can say is a good outcome kasi mas naging lapat kami sa kalsada and mas naging stable siya. I think pagka tumatakbo ka, you don't really feel it. Mafe-feel mo lang yung konting-konting bigat na yon pagka nasa mabagal ka or nagmamaniobra, probably. Pero if yung naiisip yung bigat is something na showstopper sa inyo, I think no. Si wife yung nag-drive kasi gusto ko siyang ma-feel niya yung after nung palitan. So basically, ang na-feel mo is what? Yung sa steering, tapos mas stable nga siya. Unlike kasi nung sa stock tires niya, yung centers. Alam mo yun, medyo maalaw sa daan. Pero yung ang ano ko naman napansin
napansin ko sa ride niya. Maganda pa rin, same sa stock. Kasi normally kapag nag-tread ka ng tires and wheels, parang ano siya, magiging manginig, oo, ma-vibrate, may vibrate, tapos basta tinatamaan yung alignment. Mag-iba yung ride niya, yung riding comfort niya. Pero sa X-Force, same sa stock. Ngayon, yung second point na gusto nyo malaman probably is, yung kagandahan kasi na X-Force is yung deadening ng car is really good. Premium siya. Kasi it's because it's using Yamaha. Mafe-feel nyo is tahimik siya, di ba? Nagkaroon ba ng changes sa sound sa loob? Konti lang. I will not say na wala. Pero meron siyang konti. And yung basic explanation nun is kasi yung dati nating goma is 225. Pinilitan natin yun ng 245. So, which means lumapad yung goma natin. While it became more stable, mas lumaki yung lapat ng rubber sa road. So, the more contact sa road, the more magta-translate yun into sound pabalik, which is yung naririnig yung ugong. Ngayon, if i-rate ko siya, my honest observation is may ingay siya, mafe-feel mo, pero probably along the way hindi mo na siya mapapansin. You'll get used to it. And let's just put it this way. If hindi pa kayo nagkaroon ng kotse before, wala kayo magiging comparison. Or if nagkaroon kayo ng kotse before, magkakaroon kayo ng comparison, and you will be in the very good position to compare kasi basically definitely yung mga old cars mas maingay sila. So, in a nutshell, umingay ba? Konti lang. Now, yung pangatlo nating point is yung handling. Nagbago ba? I think ito naman yung nag-improve. Kasi yung mags natin mas malapad, 8.5 from 7, which means lumapad yung mags, lumapad din yung goma. Paglapad ng goma, mas madami tayong contact ngayon sa kalsada. So, more rubber, kumbaga, sabi nga nila. More rubber means more stable. Mas lapat na lapat ka ngayon sa road. So, basically, yung responsiveness ng kotse, andun siya sa optimal talaga. Alam mo yung first experience mo, pag stuck yung kotse, yung konting galaw mo lang sa manubela, gumaganong ka sa road. So, nabawasan yun. Basically, you're now more in control. Pag ito, stuck siya, pag gano'n talagang galaw siya agad, no? minsan nasusobrahan. Yung pangapan natin na point is number 4. Lumapad yung gulong versus dun sa luma. From 225 naging 245. Ngayon, sir, ma'am, question. Wala bang rubbing? Hindi ba kayo nag-modify, di ba? Kasi normally yun yung magiging case niyan eh. Mag-rub siya. I think wala. Wala naman. Kasi ang ginawa kasi is initially ang plan namin is 235, pero with the professional advice ni Sir George D of GTD Merchandise, he's one of the expert pagdating sa mga gulong sa Philippines, is tinulungan niya tayong i-compute yung pinaka-optimal rubber or tire na pwede sa rim, sa wheels natin. So that's why from 235 nag 245 by 45 kami. So initially, without the professional advice of Sir George, yung plan talaga namin is 235 and then 40. Then nagkaroon kami ng idea na okay, let's go to 240, 40. Up until sinabi nga sa amin ni Sir George, no, go 45 kasi if you do that, bababa yung kotse, liliit kasi siya. Yun, so I think that's the advantage of having a professional advice and one of the most trusted wheel and rubber company sa Philippines is Sir George. If you're looking for Lenso, looking for Nito, Falken, Kumho, visit nyo lang yung site niya.
More probably look for him sa Facebook para makapag-arrange kayo ng visit sa tindahan niya. So, yun nga, nakatatlo na tayo. Tumagtag ba siya? Nope. Umingay ba siya? Konti. Mas naging stable ba siya? Absolutely yes. Ito kasi yung part na to. Taas mo dito. Yung purpose ng dito natin i-align mamaya yan. Kasi bubutasin natin ito dito. Para itong dadaanan ng clip. So dahan-dahan lang. Habang tumitigas siya. Because what we don't want to happen is gagalaw yung dikit. Tapos without us realizing, umangat. So